natin ang papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan ng pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mo sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa, ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanan maasahan sa daigdig na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco
upang madakip niya ang siyumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madalas sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasub siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita, kaya't siya ay inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias." "Ano po yun, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat hiniran ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo." Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig sa mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhing gapos sa mga punong saserdote? Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco
dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poon. Dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita ng Panginoon. Bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan, sa pangalan ko'y magpapalaya siya ng mga demonyo at magsasalita sa ibang wika. Sila'y hindi maanod dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong punong lingkod, si Brother Mike Bilarde at ang kanyang puting asawa, Sister Belen,
Sa ating pong lahat, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Ngayong araw na ito ay kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Conversion of St. Paul. Pagbabagong buhay. Siguro naman kayo naka-encounter na rin o may mga kilala na rin na mga tao na dati hindi maganda ang buhay, pero ngayon napakahusay, nagbago. At malimit tayong makarinig ng mga patotoo sa ating gawain. Sa lumang buhay nila, sila'y malayong-malayo sa Panginoon. Ngunit nung natagpuan nila ang Panginoon, sila ay nasa ating gawain. Sa gawain ng Panginoon. Amen? Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. May isa nga nagsabi sa akin dati daw, hindi daw siya nagsisimba. Hindi daw naman siya nakakalimot sa Diyos. Pero hindi lang siya nagsisimba. Ang wika niya. Simula daw nang siya'y isama ng kanyang asawa sa gawain, nagkaroon daw ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang wika niya. At itong maganda, siya pa ngayon ang nagyayaya para umattend ng gawain sa kanyang asawa. Kasi ang wika niya, ganun pala ang misa, ang saya-saya. Pagkatapos ng misa, payapang-payapa ang aking kalooban, ang wika niya. Nagkaroon ng bagong attitude, nagkaroon ng bagong pananaw tungkol sa banal na misa. Kaya, pero dito po sa buhay ni San Pablo, tingnan ninyo, sa unang sentence pa lamang ng first reading, sabi dito, masidhi ang pagnanais ni Saulo, ni Pablo, na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Masidhi. Naku, malalim na salita ito. Masidhi ang kanyang pagnanais. Galit siya. Desire to persecute. Masidhing pagnanais na gumawa ng masama. At yun nga nangyari. Yun nga, pinakukulong niya, pinahihirapan niya ang mga alagad ng ating Panginoon. Ito po ang nangyari sa kanya. Nakarinig ng tinig si Pablo. Sabi, Saul, Saul, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo? Sino po kayo? Tanong niya. Ang wika, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Nagkaroon siya ng malalim na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Na-encounter niya si Lord. Kaya siya'y nagkaroon ng pagbabago. Of course, the rest ng kwento nabasa na Sister Melly ang first reading, nakita natin kung paano pa nagkaroon ng mga hakbang si Pablo upang ipangaral ang mabuting balita. So, yun yung encounter na yan Ako'y may tanong sa inyo.
Huwag niyo akong sasagutin, sa puso niyo na lang. Talaga bang nakita mo na ang Panginoon? Na-encounter mo na ba siya sa iyong buhay? Nahipo ka na ba ng Panginoon? Kasi po, itong ugnayang ito, itong encounter na ito, yan ang magpapabago sa iyong buhay. Amen? Yung paghipong yan ng Panginoon sa iyo, yan ho ang pinaka magandang karanasan na magtuturo sa iyo ng bagong buhay. Kaya nga dito sa ating binasang Ebanghelyo sabi ng Panginoon, humayo kayo, sabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ano ang mabuting balitang yan? Tungkol sa ating Panginoon. At effective ka lang mangaral kung ikaw mismo'y naranasan mo si Jesus na nagbago ng iyong buhay. Amen? Kaya alam niyo sa parokya may mga tinatawag na Paris Renewal Experience, so PREX. Sino sa inyong naka-attend na ng PREX? Paris Renewal Experience. Renewal, pagbabago. Pero alam niyo, ano ang pinaka buod ng pagbabago yan? Yung karanasan nila. Karanasan nila sa ating Panginoong Diyos. Yes. Importante maranasan mo siya. And only then, na ikaw ay tatawagi, susuguin upang ipangaral. Ngayon, pwede ka nang magbahagi ng kanyang salita at ng kanyang buhay sapagkat ikaw mismo ay nakaranas ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayon nagdiriwang tayo ng conversion of St. Paul, pagbabagong buhay ni San Pablo. Ito'y nagmula sa karanasan niya kay Jesus. Amen. Tumayo kayo ka. Panalangin ng bayan. Ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo maging sa mahihirap na pagkakataon at panganib na lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit naway makatanggap ng kanilang paghihirap ng ginhawa dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos ng kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandali ng katahimikan, ating ipagdasal ang ating personal na intensyon at mga intensyon ng misang ito.
Ama ng aming manunubos, sabang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob ng aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang paghahain ng alay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain at sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pananatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan ng dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito at tagapagpahiwati sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh
bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ibabagin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jesse naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo silang patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ni San Miguel Arcangel, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
kanyang nakagagaling na utos sa turo ng mabantalang aral, awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman po sana ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon po sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Ito ang kordero ng Diyos, ito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalam ng ningas ng pagmamahal na lubang lumarang kay Apostol San Pablo para kanya mapagmalasakitan ng lahat ng mga nagtitipon sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po para sa panalangin para sa pari. O Jesus,
Ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa ibang bansa, lalo na iyong mga nasa kaduluduluhang bahagi ng daigdig, ang mga pari mong nahaharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang iyong mga bata at may sakit na pari, ang mga kaluluwa sa purgatorio ng iyong mga pari. Higit sa lahat, ipinapanalangin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang mga paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisal sa akin, ang mga paring nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagtuturo at gumagabay sa akin, ang lahat ng paring pinagkakautangan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso at lagi mo nawa silang pagpalain, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ina ng lahat ng mga pari, ipanalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Bago po igawad ang pangwakas na pagbabasbas, ating pong papurihan, pasalamatan si Yahweh El Shaddai sa biyaya ng Eucharistia. Purihin natin ang ating Panginoon. Ngayon din po, salamat sa inyong lahat na nakiisa at nakibahagi sa ating banal na pagdiriwang, lalo na sa ating mga nakasama sa paglilingkod, ang PFCC Calmana, Caloocan, Malabon, Nabotas, District 2, Group 5 and 6, sa pamamahala ni Brother Justin Baula. Maraming salamat din po sa ating naging punong tagapagdiwang, ang ating butin at mahal na spiritual director ng El Shaddai, DWXI, PPFI, Reverend Father Sunny Declaro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tay, salamat po, Tay. Stop pa na po.